nakakapagsalita kayo ng ganyan na... Yan, sige po, pasok po kayo, pakishare po nitong live na to. Magsasalita lang po ako about dun sa issue na tayo ay isang ano daw ay... tayo daw kung ba ay kontraktor, mga ganon-ganon. Sige, ito ang katotohanan, sasampalin ko kayo ng katotohanan. Doon sa mga nagsusuporta, nagsasabing ng wakwak ako, tingnan nyo. Medyo nakakainis lang yun. Ang pangit sa channel ko na gano'n ang ginagawa ninyo. Puro charity works ang ginagawa natin, tapos kayo, puro pa mimintang ang ginagawa nindo. Kung taga rito lang talaga kayo, sinampal ko talaga kayo nito. Pambihira, nakakainis. Halika po dito sa live ko, pumasok ka po. Pwede mo naman sana akong message I-message mo po sana ako. Bago kayo nagla-live ng kung ano-anong issue. Pambihira, nasa Manila pa lang ako, narinig ko na yung ganong issue. Sasampalin ko lang kayo ng katotohanan. Nakakainis. Bakit kaya may mga ganong tawa, no? Na sinusuportahan pa yung naninira sa mga puro charity works lang ginagawa. Pambihira po, busy po ako sa aking pabahay. Pang-12 pabahay, pang-12. Bakit kaya may mga ganyan tawa? Sino kayo nasa nag-uutos dyan o ba't nakakapagsalitang ganyan? Pwede naman sana akong i-message Pasensya po na umaga, ang pangit lang na po ng bungad sabi din po sa akin ng ibang sponsor ko, wag ko na daw patulan. Pero konting para malinis lang po talaga yung pangalan ko. Kasi kung hindi pa ako magsasalita, wala pong mangyayari, puro ganun na lang. Sa lahat po, alam ko naman po sa mga nagsusuporta po sa akin. Sana po, ipagtanggol nyo po ako, alam nyo naman po yan, lalong-lalong po sa mga nag-sponsor po sa akin. Yung alam pong talagang nasa Manila ako at that time na yon. Kaya nasa Manila pa lang ako, may nag-chat na sa akin Sabi, Kuya Vincent, ikaw ba yung nasa video? Sabi ko, saan pong video? Yung hindi ko kilala po yung na yon. Sana nag-message muna sa akin bago na ganun. Pero kung sa tingin ninyo talaga ako yun, bahala na po sa inyo si Lord. Bahala na po talaga sa inyo. Pero may ebidensya po ako na nasa Manila po ako nun. So yun na nga mga kalingap, sa tono po ng pananalita po ni Vincent Calyada po ay medyo may galit sa kanyang pong puso sapagkat siya po ay napaparatangan. Ayon po sa kanya, siya po ay pinaratangan ng ilang kasamahan natin mga reaktor na siya daw po yung tinatawag na kontratista doon sa pinapagawang bahay po ni Princess Reyna. Okay, so personal na opinion mga kalingap, ako po ay nakapanood, dumaan po rin sa aking wall ang nasabing vlog kung saan po ay sinasabi na itong si Vincent Calyada nga po ang siyang kontratista doon po sa bahay na pinapagawa po para kay Reyna. At may isa din pong vlog po mga kalingap na dumaan po sa aking wall na sinasabi naman po ay itong si Vincent Calyada ay nanampal po ng isang vlogger. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At siyempre, tangkilikin po natin na vlogs, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs. At kung bago lang po kayong silip, bagong dating lang po kayo dito sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay po nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, ay sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin ay magsama-sama tayo at magkita-kita po tayo. Okay? So likewise, may galawad shoutout po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partner sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po sana natin mga Kalingap ang ating mga kasamahang Kalingap Charity Vloggers, Kalingap Partners, lalong-lalo na po yung mga matatsagang Kalingap charity vloggers natin na nandyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Likewise, sa inyo rin pong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and generous sponsors. May galog shout out po sa inyo lahat. At siyempre, ganon din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomai,
ng Kalahi community at ng buong Kalahi community. Okay? So ipagpapatuloy po natin mga kalingap ang pagbibigay po ng reaction po tungkol po sa pananalita, tungkol po sa pahayag po ni Vincent Calyada sa kanya pong naging live kamakailan lang po at nakita po naman po ninyo sa ating video. Sa unahan po ng video nito ay medyo galit. Hindi lamang po galit Okay, sa tono po ng pananalita po ni Vincent Calyada ay nasaktan. Sino ba naman po ang hindi masasaktan kapag ikaw po ay pinaparatangan ng isang bagay na hindi mo naman po ginagawa. Okay, kasi kaya nga po sinasabi po diyan na galit itong si Vincent Calyada mga kalingap kasi sinabi po niya gusto niyang sampalin. Gusto po niyang sampalin ng katotohanan ng reaktor. Ang reaktor po na nag-content po sa kanya na sinasabi, sinasabi na siya daw po ang kontratista doon sa ginagawang bahay po ni Reyna. Okay? So, yan. Ang sinasabi po niya dyan, gusto na po niyang sampalin ng katotohanan yung reaktor na ito. At sana lang daw po sana lamang po itong reaktor na ito ay nakipag-ugnayan kay Vincent Calyada upang malaman po kung ano ang katotohanan bago po niya i-ere yung kanya pong bago siya gumawa ng content tungkol po dito. Ito na nga ba mga kalingap yung sinasabi po ni Ate Edna. Kung ating babalikan po yung pakiusap po ni Ate Edna o yung paalala ni Ate Edna sa ating lahat, sa ating mga kalingap partners, charity vlogger man po yan or reactor. Ang sinasabi po niya, bago po nyo i-ere ang inyo pong mga content, kinakailangan muna ay i-verify. Okay? Lalong-lalo na nga po kung may masisirang involved na tao. Kaya kagaya nito, pareho po nating kalingap po. Si Vincent Calyada po ay nasa atin din po kalingap partner. Yung nagbigay po ng reaction mga kalingap ay kalingap partner din. Okay. So ito yung sinasabi po ni Vincent Calyada mga kalingap na sana ay i-message po siya at inalam kung ano po yung katotohanan tungkol po doon sa sinasabi na siya po ang kontratista. Napakadali lang po naman po yung gawin. Ngayon, ito yung sinasabi na nga na pag ginawan mo ng content, ginawan mo kaagad-agad ng content without verifying your sources. Without verifying kung tama ba ay yung iyong naging source. Sino ba ang naging source mo? So ngayon lumalabas, itinatanggi. Okay, itinatanggi tama bang gamitin yung salitang itinatanggi? Hindi itinatatwa o itinatanggi na nga po ang salita diyan mga kalingap. Hindi daw totoo sapagkat itong si Vincent Calyada ay nakapokus lamang po sa kanya pong mga pabahay. Sa katotohanan nga po, sinasabi po din dyan, 12 na. Okay, so itong sa hindi po nakakakilala po kay Vincent Calyada mga kalingap, ay ito rin po ay isang charity vlogger ng kalingap na ang kanya pong mga content ay trending. Okay, may mga panahon na mga trending po yung kanya pong mga vlog. At kaya nga po, kung makikita po nyo dito sa channel na ito mga kalingap, ay may mga content po na ang nakapokus po sa charity work po ni Vincent Calyada. Okay, so marami na rin po siyang nai-scout. Kaya nga tinagurian po siya o binansagan po siyang o tinawag po siyang ang masipag. Okay, ang masipag po na scouter ng kalingap. Sa dami po ng kanya pong nai-scout, sa dami na rin po ng kanya natutulungan at mayroon na rin po siyang sinasabi dyan 12 na pabahay. So, para sa akin, personal na opinion wala naman pong masama. Okay, para sa akin walang masama kung si Vincent Calyada man po yung naging kontratista ng pabahay po yung ginagawang bahay po ni Rhea. Bakit ko sinasabing walang masama?
dagdag income din po para kay Vincent Calyada, at maaring yung kanya magiging income po dyan ay pwede niya pong gamitin sa pantulong po sa kanya pong mga beneficiaries. Kung totoo na siya po ay ang kontratista po sa pabahay na po yan, wala akong nakikitang masama na siya po ang magiging kontratista po dyan. Kaya lang po siguro, ang nasa isipan po para sa akin, ang nasa isipan po ni Vincent Calyada na ayaw po niya na masabi na siya po ang kontratista dahil una, hindi naman po totoo. Pangalawa po siguro yung iniisip po niya na siya po ay loyal na Kalinga partner. At yung sinasabi po ninyo na nagpagawa ng bahay, ay alam po naman po natin ang kwento ng mga Kalingap. Ito, di ba? Di ba ito yung mga taong mga nagwakwak po kay Reyna? So, ibig sabihin, kung maaari, ay ayaw po ni Vincent Calyada na ikakabit yung kanya pong pangalan, kasi doon sa unahan po ng kanyang video, sinasabi po niya ay nakapokus lamang po ako, ayaw sa charity, ayaw niya lang madungisan yung kanyang channel, yung madungisan yung ginagawa niya pong pagtulong sa ating kapwa. So yun po siguro mga Kalingap, kaya medyo masama ang loob po niya dahil ayaw niyang maiugnay po. Alam po naman natin, sabi ko nga yung kwento doon sa mga nagpapabahay po kay Reyna. At nagkaroon na rin po ng issue po dati itong si Vincent Calyada, kung saan sinasabi po yung tungkol po sa pera na ipinapadala po ng mga sponsor, sila po ang pinakiusapan na bumili po ng lupa. Yung mga ganun na issue noong panahon na yun mga Kalingap, at marami na rin pong mga negatibong komento noon na ating naririnig patungkol po kay Vincent Calyada. So yun po siguro yung dahilan kung bakit ayaw po niya. So sa kanyang video mga Kalingap, pinapakita po niya, pinapatunayan po ni Vincent Calyada na wala po siyang kaugnayan po doon sa pinapagawang bahay po kay Reyna. Sa katotohanan, mayroon po siyang mga ebidensyang pinapakita na wala po siya sa lugar na yan mga panahon na ilang araw, sapagkat siya po ay pumunta dito sa Maynila upang katagpuin yung kanya pong isa sa kanyang mga sponsor. Maliwanag po yan So sa hindi po nakapanood ng video po ni Vincent Calyada, puntahan po ang kanyang channel at nandun po ang detalye kung na sinasabi po niya na hindi po siya yung sinasabi na nandun po sa video at siya po ang kontratista doon sa bahay po ni Reyna, sapagkat meron po siyang mga patutuo, mga ebidensya o mga resibo na nagsasabi na ilang araw po siya nanatili dito po sa Manila. Ngayon, doon naman po sa panig ng reactor, nasabi ko na kanina po, na sana man lang po, bago tayo gumawa ng isang content, ay pakiisipin natin na ito po ay, sana ay ito'y hindi makapanira. Hindi makapanira doon sa imahe ng isang tao na alam po naman natin na ay, lalo na po at ang tao na involved po rito ay isang charity vlogger, parang maapektuhan po yung imahe ng isang tumutulong. Ano na lang po ang sasabihin po ng kanya pong taga-suporta. So kinakailangan ay i-verify. I-verify po ang ating mga narinig, ang mga nakita po nating mga ebidensya, kuno, alamin po natin kung ano ang katotohanan bago po tayo gumawa ng hakbang o gumawa po ng content tungkol po diyan. At tama rin po yung sinasabi po ni Vincent Calyada mga Kalingap, ay may kipag-ugnayan. Kausapin mo na po yung taong concern kung ito man po ay totoo. Kasi po yung paggawa po kaagad-agad ng content ay parang malisyoso. Malisyoso po yung pagkagawa po ng content kasi gustong iugnay itong si Vincent Calyada doon sa mga taong lumayas dito sa Kalingap. Alam natin po yan. That is a fact. Okay. So gusto na pong, kaya nga po sinasabi kong may pagkamalisyoso kasi gusto kang iugnay yung nandito sa Kalingap
doon sa mga tao na alam po naman natin sa ngayon ay kumakalaban po sa adhikain, sa programa po ng Kalingap. Okay? So, sana ay magkaintindihan ang bawat panig dahil nakapagsalita na po itong si Vincent Calyada. Hindi natin alam kung ano naman pong hakbang ang gagawin po nung reactor na yon na gumawa po ng content upang malinis naman po maski pa paano ang imahe po ni Vincent Calyada. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, at muli pinapakiusapan po kayo ng inyo pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin ay tayo muli ay magsama-sama at magkita-kita. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.